May nadaanan po tayo dito na dalawang senior citizen na tatali ng gabi. So yan. Tanong natin, Nay, magandang umaga po. Ako po si Red Noveno. Nakita ko po na nagtatali kayo ng gabi. Ano po yan? Binibili nyo? Binibili namin. Binibili nyo. Una namin dito, sandahan. Ay, sandahan. Magkano naman ang napipera nyo? Ito yung napinta namin, may 50 naman kami dito kikitain. May 50 po. Pwede pong malaman kung anong pangalan nyo? Ako si Concepcion Gutierrez Villano, Opo. Ilan taon na po kayo? 68. 68? Oo. May asawa pa po? Mayroon, kaya lang may sakit na asawa ko. May sakit? Anong sakit po ng asawa Ano nyo? yun, diabetic, saka yung gout niya ay naglala na yung arthritis. Saan po ang bahay nyo? Doon kami sa Poro 3 sa ibaba ng Barangay Roll, ng Binanuan. 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 Oo. Parang dito kabisado yung lugar na yun. Malayo pa po dito yon. Ay malayo, 2.5 kilometro, layo dito. Nagsumasakay pa kayo papunta Nasakay rito? kami, 20 ang pamasahe namin papunta doon sa amin. So yan, dadalhin nyo pa yan doon? Ay hindi na, Didiretso nyo na sa palengke? kami nang nakakasama nila. Kasama. Hindi lang naman dadalo namin, naroon sa langkat ng kapaya. Talagang araw-araw po ganyan ang... Ay hindi, sa isang linggo, 3 ulit kami nasinta. 3 ulit natin. Tapos yung kinukunan nyo ng gabi, suki nyo na yun. Oo. Pagka Kalipas na isang linggo, babalikan nyo. babalikan namin. Oo. Kasi pag walang kapital. Mahirap pag walang kapital. Pero kung may puhunan kami malaki-laki, nakakakuha kami sa marami. Iba't ibang barangay kasi napupuntahan namin para kami makapag... Mayroon ba kayong contact number na para kung hanapin ko kayo? Ayun lang. Kilala ako sa barangay hall kasi puro official ako. Barangay hall ng Binanuan. Binaluan. Itanong niya ang pangalan ko, Consing Villano. Alam nila. Barangay na. Consing. Kahit kilala kami. Kilala kami dyan. Kumariin ko yan. Binaluan papasok Oo, niyan. yan ang Binanuan patungo-tungo. Okay. Sige po. Ayun. Pag diretso lang yan. Paglagpas ng barangay hall, ang bahay ko may ginawang tindahan na sarado. Kasi nawalan ako ng puhunan, kaya isinara. So bedridden pala yung asawa nyo, sabi nyo? Oo. 2 months lang bedridden. 2 Kasi months. kalalabas lang namin sa ospital, yun ang tuluyan ng pagkakakaan. Kasi hindi ko naman kayang suportahan yung gamit. Gamot, 3 buwan ang maintenance ng gamot, hindi ko naman kaya. Kaya ngayon, inalis ko yung medicinal gamot, tapos nilipat ko siya sa rice coffee. Doon, naka-recover siya ng kaunti. May anak po kayo? Dadalawa ng anak ko. Sa dalawa? May mga pamilya na rin. Parehas na may pamilya. Kaya, Alangan naman humingi ako, ay may mga anak naman. opo. Kaya para Sapat-sapat lang din sa kanila. Kaya ginagawa ko naman, pag walang-wala na talaga kaming makukuhaan, inaabit ni pumipag ko ito, maghanap buhay kami. Maglipag kami. Ako ang panganay. Ikaw ang panganay. Yun. Magkano naman yung mabibenta yan, Nay? Ay dito, pag itong namin, kasi puhunan namin dito ay nasa 300 na. Abuti naman ito ng 600. May 300 na kaming kita. May May 300 na kaming kita. Ganun lang naman. Kunti lang naman ang kita. 300. Maghapon lang kayo talagang Ay, hindi naman kami na maghapon. Alas 3, pera na yun. Alas 3, pera na yan. Kasi hindi, kung kami magre-retail ng ganito, may kita sana kami kasi sa palengke 15 na ito. Ay hindi kami na-retail, pagsak lang kami. Merong na po sa amin yan. Kaya ganyan ang kita namin. Ayun. Oo. Sige po, pupuntahan kong bahay niya. Nay, tanong ko lang gaano po kahirap yung naisip nyo ba minsan na sa edad nyo yung ganitong trabaho? Minsan umiiyak na ako. Kasi pag mahirap, pag walang-wala kami, gano'n ang nangyayari sa akin. Kasi ang asawa ko wala na pakainin na lang.
may sakit pa. Hmm. Yun ang nangyayari sa akin ngayon. Pero minsan may Minsan naman, nangyayaring tinitingnan mo yung asawa mo na naawa ka. O, oo, kasi pag naano ko, makikita ko, nakahiga lang siya. At tapos, mahingi sa akin ng kung anong kailangan, wala man. Wala akong maibigay. Kaya yan ang problema ko. Ay sa edad kong ito, hindi na ako dapat magtrabaho. Kaya lang, napipilitan. Yun ang ano ko talaga. Mararating niyo ang bahay namin, makikita niyo parang tinwag. kung mayroong gustong tulong na makamit nyo, ano po yung pwede pong malaman? Ay, ang sa akin sana, kung gusto ko nga sanang lumapit kay Dong, maghingi ako ng kaunting puhunan kasi may tindahan ako noon. Kaya lang, nang magkasakit ang asawa ko, wala ako ng puhunan. Yun ang amin. Hmm. May manugan naman ako sa ibang lugar, kaso sapat lang sa kanila ang kita. Kaya minsan, pag nakitimahawa ako doon, doon ako hihingi ng tulong. Katulad nga nung mga ospital, wala kami. Ay di doon ako humingi sa manugang kong yun. Binigyan lang ako, kaya lang kulang at kulang pa rin. Hmm. Kasi nang maglabas kami sa ospital, ang laki ng gamot binibilhin, wala pa rin. Hmm. Dahil nga sa tulong ng mga ibang barangay official, bigyan kami. Hmm. Nakahingi ako kaunti. Nakauna ng patuloy. Wala kayong chinelas na yan. Talagang Nandiyan sa ilalim. Sa ilalim. So, Yun ang natin. napakahirap na ng... Ay, totoo talaga. Buhat ng nagkasakit ang asawa ko, ako na talaga ito ngayon. Wala nang kami sariling lupa. Minsan, nahihingi ako sa mga kapatid ko sa katabi. Kasi may nung hindi pa siya nagkakasakit, masipag ang asawa ko. Ang problema na magkasakit siya, yun ang nangyari. Talagang hirap na ako. Minsan naupo na lang ko sa isang tabi. Nag-iiyak. Yun ang namin. Pero pinapakita nyo ba sa asawa nyo na Nakikita minsan... ko pa rin, makapagsabi kung ano ang ginagawa ko. Yung pagtulo ng luha nyo, nakikita ng asawa nyo. Minsan hindi ko pinakikita. Kasi din ako nahihirapan din ako. Lalo nang yung bagong labas siya sa ospital, gaganyanin ko yung mukha niya, talagang hindi Pero pinilit ko, dahil ako talaga official, matindi yung gamot. Kasi yung huling binili kong gamot, nasa Nainig ko civil. Mm. Pinangingi ko yun sa mga barangay official, sa mga kamag-anak ko. Yun ang nangyari sa akin. Tapos naubos na yun, ay hindi ko na kayang bigyan. Ang ginawa ko na lang, yung kanina ko nangihingi. Yun na lang. Tapos ito ganito, pag-aano namin, naghahanap buhay kami dalawa. Ayun, gabi, Malaki naman na sana ang bunso at may anak na problema. Kaya naman silang may asawa, may mga pamilya na. Kaya nahihiya rin ako. Kung mararating mo, madali makuha ang bahay ko. Kilala ka dun sa palayaw na Nay? Kunsing. Kunching. Po. Aling Kunching. Kasi puro official ako. Opo. Buhat ng nag-umpisa ako mag-puro official ay 27 years old pa lang ako. Hanggang ngayon, hindi nila ako inaalis. Mag-meeting ngayon, hindi nila ako inaano. Kaya ganun ang nangyayari sa akin. Kahit itanong niyo sa barangay namin, kung anong kalagayan namin, alam nila. Kaya, minsan nga, pag ako talagang hindi na kami nakakaano naupo na lang ako sa isang tabi, naiyak ako. Kaya mo, Nay, papasya lang kita doon, ha? Bigyan muna kita ng ngayong parang benta mo na ba? Ngayong araw na to. Tatanggap ko po talaga. Opo, sige po. Talagang Ayan. wala kami. Alam mo po na namin, inutang ko lang sa apo ko. Ayan, para makadagdag po kahit papaano po. Okay. Maraming salamat po. Opo. At sana ay madalaw kita doon sa inyo para makita natin yung
talagang kalagayan ng asawa mo. Ano po? Makikita po ninyo. Kasi po, pag wala ako dyan, naghahanap buhay kami. Bira po ako Bukas ba alis kayo? Anong oras po kayo? Kung sakali, Umaga? kasi mapunta po ako ng kampusan ko bukas. Sige sa hapon po para ano. Mga alas 4. Sige po. Pupunta ako po kaya. Sige po. Maraming Yeah. salamat po. Yan si Aling Conching. At ang hipag niya ay si Corazon, si Ate Corazon. Ayan. Ako po si Red Noveno po. Ayan, bibigyan ko kayo ng sticker ko para makita niyo. Sige po. So yan Maraming po. salamat po. Yan po yung kabuhayan nila Ate Conching na daanan natin at siya pala ay may pinagdadaanan ano kaya yung pagtingin ko sa kanya kanina parang naramdaman ko na parang may gustong sabihin si Nakipag-away Nanay. ako sa probinsya. Kasi sabi nila, tutulungan nila ako, bibigyan nila ng ano yung asawa ko, pagdating ng oras na kumplito ko yung papilis. Ay, apat palabas na kami, hindi binigay sa akin. Sabi nila, kasi kasuhan ko yung papers nila, chronic kidney. Tapos, diabetic, may komplikasyon sa arthritis. Hindi po kayo lumapit sa SWA? Kumapit nga po ako sa sakit. Ano sakit? Sakit ba yun? Ang sakit. Malasakit? Sabi doon ng empleyado ganito, Nanay, asikasuhin mo ito, lakarin mo ito kasi makakakuha ka ng 10,000 as a 80 years old Opo. senior citizen. Ako naman, palibas, binigay sa akin alas 10 hanggang binigay yung papers. Sabi niya, asikasuhin ko. Pag umaga, Sabado, di sa lupag alas 6 pa lang, nakapila na ako doon sa pupuntahan. Pagkapila ko doon, natapos ko yan, at kung saan ako pumunta doon sa mga, yung mga sa, yung may mga karatula doon sa may, ano pa kayo? Doon sa, hindi ko nakatandaan, basta yung ganyan, yung may mga doktor, baka mga ano doon. Tinapos ko yung papilis ko. Natapos ko yung mga requirements, mag-aalas 12 na ng Sabado. Sabi nung empleyado doon sa malasakit, maliit-liit na lalaki, Nanay, sa Lunes mo na lang kuha niya lakarin ito para makakuha ka ng 10K. Di, sabi ko, totoo po ito. Maraming salamat po kung magkakatotoo ito. Ngayon, sa madaling sabi, alas 12 ng, alas 9 ng Lunes, ipapasa ko na lang yung mga papilis. Pagdating doon, sabi nung babae, nung empleyado doon sa DSW, Anya nanay, hindi nyo na ito matutuha kasi palabas na kayo. Sabi ko, bakit ganun kayo? Mayapat pa discharge na kami, hindi nyo ibibigay. Isa na rin ako ng makanila. Sabi ko, pagkatapos na yun, sige ako, ang pera na, nakukuha, pero hindi na ng isang tao, hindi nakukuha. Oo, okay ka ako kung hindi nyo ibibigay sa akin. Sa kapito tayo mag-uusap bukas. Ang sabi kong ganun, hinihiwalay nila yung papers nila, umiiyak na ako, lumabas na ako. Pagkatapos nun, sabi ko doon, binag-alis na ako doon, sabi nila, hindi bibigay sa akin. Hindi ganito lang ginawa ko punta ko sa billing section, sabi ko, Madam Sir, ilabas niyo ang discharge paper ni Santiago Villano. Pag okay hindi kayo, ilalabas ko yan. Ang ginawa ka po ninyo sa akin, hindi maganda. Katapagsalita nga ako doon ng hindi maganda, sabi ko, ayok. Sa edad ko pa ako mito, lulukuhin niyo ako. Sige ka po, kung hindi niyo bibigay, sige sa inyo na yan. Di ganito ang nangyari sa akin sa provincial. Pagdating ko doon sa billing section, sabi ko, pakihanda yung papilis ni Santiago Villano, lalabas kami ngayon na ngayon. Ay ang number ng discharge paper ko pag-sampo, pangalawa pa lang, binigay na sa akin, talagang para akong batang nag-iiyak doon. Binaliwala ko na yun, kasi ganun pala ang patakaran nila. Ay samantalang, Sabadong, alas 6 pa lang, nagpipila na ako kung saan tao ako ay mainit doon, papalik-balik ako kung saan tao, matapos sa mga gamit, mga kumpleto ko, gano'n ang ginawa sa akin doon. Di, ngayon nga, inilabas yung discharge paper ng asawa ko, nalabas na yun, may excess pa nga ako, kulang-kulang 5K, hindi ko inintindi, sabi ko basta ilalabas yung asawa ko. Ay binigay nila yung discharge paper, ay nakalabas kami. Nag-iiyak talaga ako para akong Pero bata. nakabayad po kayo? Hindi ko yung binayaran. Hindi ko yung binayaran. Talagang pinabayaan ko yun. Eh sabi ko, kung sila ay may humabol.
O hanggang ngayon, hindi naman nila ako pinuntahan. Hmm. Yung ang ano, nagkamali lang ako doon kasi hindi ko nakuha ang pangalan ng mga empleyado. Kung nakuha ko yun, automatic yun, may reklamo ko. May palibasa, wala akong anong masyado doon. Kaya ganun ang nangyari. Pinabayaan ko na, sabi ko. Mahirap po magkapagmahirap ang na-hospital. Hmm. Oh, So, Nay, pupunta ako sa inyo, ha. ay, sige po, magkilala naman. Maraming salamat po dito, ha. So, yun. Nakausap natin si Aling Conching at si Ate Corazon. Ayan. Maraming salamat po sa pagsama at sa Maraming salamat. maiksing sandali ay nakakwentuhan natin siya tungkol sa kanyang problema, sa pamilya at sa Kahit kanyang pansarili. pagtanong po ninyo doon, dito lang po sa labasan. So, maraming salamat po. Spread love. God bless po. Bye-bye. Maraming salamat din po.